Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Fernando Jimeno at shoutout kay Robert Tolentino. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Pagkatapos basahin ang tula, umiling siya, hindi ko alam. Napakatapat niya, at ang mukha niya ay nakatulala pa rin. Umiling ang iba. Kakaiba ang mga pangalan na ito na hindi ko pa narinig. Pati ang nagyayelong buwan ay umiling-iling sa oras na ito. Kahit na isang elder dito, hindi ako pamilyar sa mga pangalang ito. Isang tao lang ang nakasimangot at tinitigan ang mga pangalan sa mga lapida. Bagamat sira-sira ang kahoy na estelo, bagaman medyo malabo ang pangalan sa pagbibinyag ng mga taon. Gayunpaman, ang bawat paghampas at pagpinta ng bawat salita sa itaas ay sapat pa rin para manginig siya sa kinatatayuan. Sila, hindi siya nakaimik. Nakatingin lang siya kay Aaron ng walang laman, ito ba ang mga libingan? Totoo lahat, tumanggaw si Aaron. Ito ang lahat ng mga tunay na Diyos na dating sikat sa Eightfold World. Sigaw niya sa nanginginig na boses, ang ilan ay hindi makapaniwala, ngunit mas nabigla. Malinaw, ang lalaking ito ay maaari lamang maging isang Baek Xiaosheng sa Jiangho. Kahit na pamilyar siya sa mga gawain ni Jiangho, humanga pa rin siya sa mga pangalan ng mga sinaunang Diyos na ito. Nang marinig ang mga salita ni Baek Xiaosheng sa Jiangho, ang mga tao ay sabay na natahimik, at pagkatapos ay ganap na sumabog. Ano? Ito ang mga puntod ng mga tunay na Diyos. Hindi, paanong nasa ganoong lugar ang mga tunay na Diyos ng ating walong sulok ng mundo? Tsaka hindi naman sila isa o dalawa, pero nagkatinginan ang isang grupo ng mga tao at halos hindi makapaniwala sa katotohanan ito. Ano ang tunay na Diyos? Ito ay isang Diyos sa totoong kahulugan, isang Diyos na hindi maabot, isang Diyos na naririnig lamang ang kanyang pangalan ngunit hindi nakikita ang kanyang katawan. Ngunit ngayon, hindi lamang ito nakikita ng mga tao, ngunit kahit na, sa sandaling ito, sila ay nakahiga sa lupa sa ilalim ng kanilang mga paa. Paano ito hindi mabigla sa mga tao? Paano hindi matakot ang mga tao? Bukod dito, marami pa rin sa isang pagkakataon. Naunawaan ng buo ni Han Sanchen ang kanilang kaguluhan, dahil noong una niya itong nakilala, hindi siya ganoon. 3,000, kung ito ang mga puntod ng mga sinaunang Diyos, hindi ko maintindihan kung bakit kailangan mong hukayin ang kanilang mga puntod sa gabi. Kakaibang tanong ni Ningyu. Puno ng palaisipan ang tula, oo, leader ng alyansa, mali ito. Sinabi mo lang na sila pa rin ang benefactor mo. Dahil mga benefactor sila, paano sila maghukay ng libingan ng mga tao? Aaron had no choice but to give a wry smile. It's a long story, kaya hindi ko na isa-isahin. At saka, sila ang mga benefactors ko, at kailangan kong magtago ng ilang mga sikreto para sa kanila. Ang tanging dahilan kung bakit ako naghuhukay ng mga libingan ay dahil ipinangako ko sa kanila na ililipat ko ang kanilang mga buto pabalik sa kanilang bayan upang sila ay may libing ng payapa sa tunay na kahulugan. Panipi, kung bakit ito hinukay. Nagpa-practice ako sa araw. Walang oras si Dan. Naunawaan nila ang kanilang sinabi, ngunit hindi nila ito lubos na naunawaan. Gayunpaman, nang sabihin ito ni Aaron, talagang nahirapan si Ningyu at ang kanyang barkada na magtanong pa. Tulungan ka namin. Tanong ni Ningyu. Umiling si Hansan. Well, there are a group of respected elders here. Dahil ipinagkatiwala nila sa akin ang mga bagay na naiwan nila, dapat ko itong tapusin mag-isa at tuparin ang pangako ko. Ito rin ang respeto ko sa kanila. Umiling si Han Sanchen. It's a good thing to be loyal to others. I agree. If you fake the hands of others, mahirap iwasan ang pintas. Jiangho da ang Xiaosheng Taoism. Tumanggaw si Ningyu, gusto mo bang hilingin kay Ying Zia na sumama sa iyo?
Bigla kong naisip na may mga panloob na traidor. Para maging ligtas, nag-iwan ako ng ilang tao para protektahan sila. Mapait na ngumiti si Aaron. Naguhukay ako ng mga libingan. Akalain mo naguhukay ako ng mga kayamanan. Hindi ito isang malaking kaganapan. Hindi ako natatakot sa tag-araw ngayong gabi. Hindi ba natatakot si Nianer? Bumalik na kayo. Ako ay magsisimulang maghukay ng mga libingan. Nagkatinginan si Ningyo, ngumiti ng mapait, tumango, tumalikod at umalis kasama ang isang grupo ng mga tao. Pagkaalis nila, tumingin si Han Sanchen sa isang libingan na hinukay at naputol ngayon at mahinang sinabing nakangiti. Sa katunayan, naghuhukay din siya ng kayamanan. Storytelling channel sa YouTube. Huwag kalimutan, sinabi ni Liang Han at ng iba pa na ang kanilang panig. Lahat sila ay may mga punerarya. Sa kanila, hindi nagkukulang ang ilan sa kanilang mga pribadong kayamanan na hinanap nila sa buong buhay nila. Kung walang tulong, ito ay talagang mas kapaki-pakinabang sa Aaron. Ha! Bumaba agad ang isang pala. Ha! Isa pang pala pababa. Sa tahimik at madilim na gabi, tuloy-tuloy na lumabas ang tunog. Si Han San ay nagsusumikap. Makalipas ang kalahating oras, isang lumang libingan ang hinukay ng maayos. Iginalaw ni Han Sanchen ang kanyang kamay, at isang enerhiya ang agad na tumaob sa isang sanga sa tabi niya. Nang lumipad siya pabalik sa Aaron, maraming pagsabog. Nang huminto siya sa kanyang paanan ay isa na itong maayos at angkop na kabaong. Elder, nakauwi na ako. Matapos tingnan ang mga buto sa lupa, si Aaron ay yumuko ng may paggalang, pagkatapos ay tumalon pababa sa hukay at isa-isang inilagay sa bagong kabaong. Pagkatapos nito, minarkahan niya ang kabaong ng isang pangalan, at sinundan ang pangalan upang pigilan ang pangkalahatang lugar na sinabi sa kanya ng mga dakilang Diyos sa kanyang memorya, upang mapadali ang pagpaplano sa hinaharap at pag-uuri ng pinakaangkop na ruta upang pauwiin sila. Ano ito? Kumunat ang noo ni Han Sanchen. Sa tabi ng balangkas, sa ilalim ng mamasa-masa na lupa, isang string ng mga butil ang nakaakit sa atensyon ni Han Sanchen. Bahagyang tumingkayad si Aaron at dahan-dahan itong binuhat. Parang Buddha bead, pero gawa sa jade. May dalawang salitang nakaukit sa butil sa gitna, tadhana. Han 3,000 tossed about, pero sayang naman at wala siyang itinapon. Matapos ilagay muli ang mga kwintas sa storage ring, hindi nagtagal ay sinimulan ni Han San ang kanyang susunod na libingan na takdang aralin. Isa-isa, nang sumapit ang umaga, nang ang mga puno sa paligid ng mga libingan ay itinaas upang maging mga poste ng telegrapo, sa wakas ay natapos na ang gawaing paghuhukay ng libingan ni Han Sanchen. 3,000 si Han, pagod at pinagpapawisan, walang magawang samandal sa ilalim ng malaking puno upang magpahinga. Bagaman isa na siyang Taoist, sa pangkalahatan, hindi malaking bagay na maghukay ng 12-dosenang mga hukay, ngunit isang maliit na gawain lamang para sa kanya na maghukay ng 12-dosenang pa. Pero iba ngayon, ipinakita ni Han Sanchen ang kanyang kabanalan at paggalang. Hindi siya gumamit ng anumang tunay na kasanayan sa buong paglalakbay. Sa halip, ginawa niya ito sa pamamagitan ng kamay at maingat. Gayunpaman, ang pagod ay masaya. Una, napakamakabuluhan na pauwiin ang matatandang ito sa kanilang bayan. Malaki ang naitulong nila sa kanilang sarili. Kung wala ang kanilang mga magic skill, hindi magiging ganito ang paglalakbay ni Han Sanchen sa lungsod, at matagal na siyang namatay. Sa makatuwid, sa mga mata ni Han Sanchen, hindi lang sila ang kanilang mga dating kalaban, kundi pati na rin ang kanilang sariling mga kaibigan, kundi pati na rin ang kanilang sariling mga guro. Pangalawa, medyo bulgar. Isang gabi, ang Aaron ay nagplano ng napakaraming mga libingan na karaniwang binilang niya. Mayroong humigit kumulang 17 mahiwagang dharmas na hindi mo maintindihan, 7 bagay na tila mga kayamanan at hindi mukhang mga kayamanan na hindi mo alam kung ano ang mga ito, at 2 kakaibang bagay. Ang dahilan kung bakit ginagamit ang salitang object para ilarawan ito ay hindi alam ni Han Sanchen kung paano ilarawan ang mga bagay na ito. Parang espada pero hindi espada, parang kutsilyo pero hindi kutsilyo. Ito ay halos kalahating metro ang haba. Ang buong katawan ay nagpapakita ng hindi regular na mga hugis, ang ilan ay parang hexagon, at ang ilan ay parang hexagon. 3,000 si Aaron ng mahabang panahon, ngunit hindi niya naintindihan kung ano ang 2 bagay na ito, kung ano ang ginamit nito. Gayunpaman, anuman ang kanilang sabihin o kung naiintindihan nila ito o hindi, mayroong isang bagay na matitiyak ng Aaron, iyon ay,
ang mga bagay na ito ay hindi karaniwan. Malamang na ang mga ito ay ilang mga supernatural na bagay na lumabas sa mundo, ngunit hindi ko pa ito kilala sa ngayon. Pagkatapos ng lahat, kung hindi, paano maililibing ang mga bagay na ito kasama ng mga dakilang Diyos na ito? Kaya, sa anumang paraan, kahit na si Han Sanchen ay pagod na pagod ngayon, siya ay talagang pagod at masaya sa kanyang puso. Sige, nakangiting tumayo si Han Sanchen mula sa lupa, at pagkatapos ay sa isang kaway ng isang kamay, nawala ang enerhiya, at ang mga nahukay ay agad na napuno ng lupa. Kung ang mga punong parang poste ng kuryente ang nagkukwento sa nangyari kagabi, parang wala talagang nangyari sa kasalukuyan. Biglang, sa sandaling ito, ang ngiti ni Han Sanchen ay tumigas sa kanyang mukha. Fuck, it's terrible. Pagkatapos, ang mga mata ng mga kalakal ay tumingin sa mga patong-patong ng mga puno sa bahay na kawayan sa di kalayuan. Ang itim na usok ay nagmumula sa silid. Nanay niya, pagkatapos maghukay ng libingan magdamag, nakalimutan kong nasusunog pa pala ang double dragon tripod. Sa isang salita ng pang-aabuso, pinataas ni Aaron ang kanyang lakas kabayo at direktang sumugod sa bahay na kawayan. Isa-isang bumangon ang mga tao sa kabilang gilid ng kahoy na bahay dahil sa antok. Naayos na sila ng bumangon, pero bigla na lang silang ginulo ng kung sino kagabi, kaya natural kulang sa tulog, at nanginginig ang buong tao. Gayunpaman, nawala ang atensyon ng ulirat na ito nang umalis sila sa kahoy na bahay. Sa pagtingin sa itim na usok na nagmumula sa bahay na kawayan, isang grupo ng mga tao ang pawang inaantok at agad na gustong sumugod sa apoy. Ngunit halos nang sila ay aalis na, may nakita silang liwanag at anino na diretso mula sa kagubatan. Iyon bilis. Ang kuneho ay masyadong naiinip upang maubos. Ganun ba? Leader natin yan. Anong ginagawa niya? Hindi pa siya nakakapaghukay ng libingan hanggang ngayon. Mukhang totoo. Ano bang problema ng bahay na kawayan? Hindi ba ang pinuno ng alyansa ay nagpino ng mga table task kahapon? Ang pinuno ba ng alyansa ang nagtungo sa paghukay ng mga libingan at nakalimutan ang lahat tungkol dito? Itim na usok ang bigla niyang naalala. Ito ay isang matapang na hula, ngunit dapat sabihin na siya ay tama. Nakalimutan talaga ni Hansan. Wow! Pagkabukas pa lang ng pinto ng bahay na kawayan ay diretsyong pumasok ang ilaw at anino. Nang makitang bumalik si Aaron, natural nilang alam na hindi na kailangan ang nakaraan. Nagkatinginan silang lahat sa hangin dito sa kahoy na bahay. Sa kaso ng anumang aksidente, maaari silang pumunta upang tumulong anumang oras. Kasabay nito, mas kumbinsido sila na kahit na may maliit na aksidente, ito ay ganap na isang maliit na yugto lamang para kay Han Sanchen. Natural, sa kanyang kakayahan, hindi malaki ang problema. Tiyak na, tulad ng inaasahan nila, nang pumasok ang liwanag at anino ng Aaron sa silid, ang makapal na itim na usok ay nawala ng tuluyan. Dahil dito, nakahinga ng maluwag ang lahat, ngunit kasabay nito, alam din nilang kalabisan ang pag-aalala. Mukhang panggatong lang ang pinutol nating kawayan kaninang umaga. Sa totoo lang, masyado kaming nag-aalala. Ano ang halaga nito sa kakayahan ng pinuno ng alyansa? Pagkatapos nito, ngumiti sila sa isa't isa at nagpasya na gawin ang kanilang sariling mga bagay. Ngunit nang lumingon ang isang grupo ng mga tao at hindi nakakadalawang hakbang, biglang. Boom! Isang malakas na lindol ang biglang umalangaw-ngaw. Nang hindi ito naaninag ng lahat, halos masuray-suray sila dahil sa marahas na pagyanig. Sa pagyanig ng lupa at pag-ungol ng mga bundok, at sa bahay na kawayan sa oras na ito, ang mga patong-patong ng itim na usok ay tumalsik ng husto. Ang pulang luan ay agad na kinabahan at nagmamadaling sinabi, ano ang problema? May nangyari sa bahay na kawayan. Bigla, gusto niyang dalhin ang mga tao sa ghost town ng Devil Cloud para sumugod para tumulong. Pinigilan siya ni Ningyu. Naguluhan si Hong Luan, ngunit bago siya nagsalita, sinabi na ni Ningyu, kalma, huminahon. Well, there was such a big explosion, and the alliance leader was still inside, which, hindi talaga mapakali si Hong Luan. Kung tutuusin, ang sino mang makakita ng ganoong sitwasyon ay maaaring mahirap huminahon. Kahit wala kang pakialam sa bahay, kailangan mo pa ring alagaan ang mga tao sa loob. 3,000 si Han. Siya ang kanilang pinuno. Ito, sa sandaling ito,
Lumabas si Ivory kasama si Han Nayan sa kanyang mga bisig. Nagmamadaling tumingin sa kanya si Hong Luan. Ngunit si Ivory ay parang walang tao. Karaniwan siyang naghuhugas para kay Han Nayan at tumingin sa bahay na kawayan, pumutok ba ito? Tumanggaw si Ning Yu, oo. Oy, sabi ko, nagmamadali si Hong Luan. Maayos pa rin sila pagkatapos ng napakalaking pagsabog. Ito ay hindi maisip at mahirap maunawaan. Ngunit nang sumugod siya sa kanila at nakita ang kanilang kalmado at walang kapantay na hitsura, hindi niya alam kung paano magsalita ng ilang sandali. Walang magawang ngumiti si Ning Yu, tumingin kay Hong Luan at sinabing, bakit ka ba nababalisa? Nag-aalala ka ba kay Aaron? Tumanggaw si Hong Luan. Ito ay natural. Mapait na ngumiti si Su Yingxia, mas mabuting alalahanin mo ang iyong sarili. Hinugasan na ni Ivory ang mukha ni Han Nayan. Hinawakan niya si Han Nayan at bumalik sa bahay para linisin ang kanyang buhok. Si Hong Luan ay ganap na nagkakagulo. Nanaginip ba siya? Naaksidente si Han Sanchen. Hindi ba dapat lahat ay mag-alala at mabalisa? Lalo na si Ivory, ang asawa, dapat. Ngunit bakit siya nanlamig at nag-aalala sa kanyang sarili? Ano ang ibig sabihin nito? Walang pagpipilian si Ning Yu kundi ngumiti, dahil mamaya, maaaring kailanganin mong kainin ang nasunog na tableta. Then she looked at the bamboo house that were even started to burn. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!